pakumbaba. Ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. Maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Nakahanap ng katapat, VP Sara at Senator Raffy Tulfo tabla sa match-up survey ng Pulse Asia. Si Robredo naman mas lumapit ang agwat. Noel sa 2028, Palasyo binanatan ng tila paywatig ni VP Sara na walang mangyayaring eleksyon. Sapat na ang boto. Mga congressman na boboto para ma-impeach si VP Sara aabot na umano sa 200. Tumabla kay Vice President Sara Duterte si Senator Raffy Tulfo sa bagong presidential survey ng Pulse Asia. Mas lumit naman ang gwat ni Mayor Leni Robredo kay VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si News 5 Cent correspondent Mean Las Bañas. Mean, anong detalye ng survey na ito? Jiggy, una sa lahat, linawin ko lang ha, kinumisyon itong survey na isinagawa ng Pulse Asia, yung Presidential Preference Survey. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, may nagbayad para gawin yung Pulse Asia survey na yan at yan ay si Senate Majority Leader Mig Zubiri. Pag-usapan natin yung survey na yan. Sa naturang survey, itinapat kay VP Sara Duterte sila Senator Raffy Tulfo at Naga City Mayor Leni Robredo. Sa tapatang VP Sara at Senator Tulfo, tie sila sa 46% at sa tapatan namang VP Sara at Mayor Leni, medyo lumiit yung agwat dahil 51% si VP Sara at 43% naman si Mayor Leni. Pero Jiggy, nauna na nga sinabi, di ba, ni Mayor Leni Robredo na wala na siyang balak tumakbo pa sa pagkapangulo. At sa parehas na survey na yan, Jiggy, meron pang 6-way match-up. Anong ibig sabihin? May 5 personalidad pa na itinapat kay VP Sara. At dito, medyo nagbago na yung laro. Bagamat nangunguna pa rin si VP Sara dito sa survey na ito, pumangalawa na sa kanya si Mayor Leni Robredo, pangatlo si Senator Raffy Tulfo, pang-apat dyan Senator Bam Aquino, pang-5 Senator Risa Hontiveros, at pang-6 nga si DILG Secretary John Vic Rimulya. At gaya ng nasabi ko sa iyo, ang nagpakomisyon ng survey na ito ay si Senator Mig Zubiri. Tingin niya, mabuting gawin ito para ngayon pa lang makita na nga raw talaga ang pulso ng taong bayan kaugnay sa paparating na presidential elections, bagamat 2 years from now pa yan, Jiggy. Normally, Mean, yung talaga commission survey, kinakahon nila kung ano yung tanong na gusto nilang lumabas dun sa nangyayaring resulta nito. No? At usually pagka tingin nila ay hindi significant, magiging ganun din na magiging resulta nung iba. Usually, yun talagang fact po ng isang commission survey na talaga namang binabayaran. Pero sa headline, sinasabi ni Senator Raffy na wala siya talagang balak tumakbo sa pagkapangulo, Mean. Oo, Jiggy. Nakikiusap nga sila. Gaya ng, sagutin ko lang yung tanong mo at yung sinabi mo tungkol dun sa mga sinasamang pangalan. Totoo yan. Kasi yan yung hinihiling ng mga Tulfo ngayon. Tanggalin yung pangalan nila sa mga susunod na survey. As per Senator Raffy Tulfo, final answer, hindi rin talaga siya tatakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo sa 2028 presidential elections. Gaano man tumaas daw yung kanyang numero sa survey. Pero may iba siyang plano sa 2028 elections. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. What if mas makakapaglingkod kayo as president? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun yun. Mas malawang Mas maraming sakit sa ulo. O, di ba? Jiggy, sinigundahan ng kapatid ni Senator Raffy na sa Senator Erwin Tulfo yung kanyang sinabi. At ang sabi nga ni Senator Erwin Tulfo sa ating interview sa kanya kanina ay wala silang kaplano-planong magkapatid na tumakbo bilang Pangulo, pangalawang Pangulo, basta mas mataas na posisyon dahil masaya at kontento raw sila sa pagiging senador. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin. Katatapos lang ho ng 2025, talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batikos, sa mga banat. So, let's just leave please leave us alone. Wag na muna isama po yung mga pangalan po namin.
At may pahayag na ba sina Senator Bam Aquino at Risa Ontiveros na kasama din sa survey? Jiggy, susubukan pa lamang natin kunan ng pahayag si Senator Bam Aquino, particularly about this survey. Pero si Senator Risa Ontiveros, na-interview na natin siya kanina at bagamat medyo mababa ang kanyang ratings nga dito sa survey na ito, ang sinasabi ni Senator Risa, nire-respeto niya ang resulta ng partikular na survey na ito, pero giit niya, hindi pa tapos ang laban. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Ado na ako noon. Kaya hindi ito bago sa akin. At medyo malayo pa yung eleksyon sa 2028. Ang pinakamalapit sa ating mga Pilipino, sa mga sikmura natin ay itong taas presyo ng langis at mga bilihin, yung Jiggy, sinusubukan pa nating hinga ng pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla, particularly about this same survey as well. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ulat ni Mian Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Tila nagpaiwatig si Vice President Sara Duterte na walang mangyayaring eleksyon sa 2028. May buwelta naman agad dyan ng palasyo. Live mula sa TV5 Media Center din, nangungunin sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ang eksaktong sinabi ni VP Sara? Alam mo, Gigi, nangyari lahat yan doon sa panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague. Alam naman kasi natin na ngayon ay toka siya para magkasama itong si former President Rodrigo Duterte dyan sa the Netherlands. Doon siya nakapanayam at sinabi nga niya na sa ngayon ay pinagdarasal niya na sana raw ay matuloy o mangyari nga yung 2028 elections. Ito yung naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin siya ng isang blogger kung handa na ba siya na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Vice President Sara Duterte, she's praying na sana nga ay magkaroon ng 2028 elections. And at the same time, kung magkakaroon man ng eleksyon, sana ay maging honest, peaceful at orderly ang halalan sa 2028. Sa ngayon, Gigi, alam natin na maituturing nga bilang presumptive candidate itong si Vice President Sara Duterte dahil nagdeklara siya ng kanyang plano na kumandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ito ay sa gitna ng mga pagdinig tungkol sa impeachment complaints laban sa kanya. Pakinggan natin yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Pero alam mo, Gigi, hindi pinalampas ng Malacanang itong pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte. Kanina sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na parang intriga itong pahayag na ito ni VP Sara. Parang katulad nga daw siya ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte na eksperto pagdating sa pagpaplanta ng ebidensya at paggawa ng intriga tungkol sa mga bagay-bagay. Parang ang sinasabi nga nitong si Yuse Castro, kung titingnan ayun naging panayam kay VP Sara, mukhang sabik pa nga raw ito na pag-usapan yung tungkol sa halalan sa 2028 dahil nakangiti pa nga raw ito nang tanungin siya tungkol dito. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Like father, like daughter. Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At Maricel, sa ibang usapin ay itong mga nakalipas sa araw, maraming pahayag si Senator Amy na sinasabi niya wala silang relasyon ng Pangulo at sinasabi rin niya na labas-pasok sa ospital si PBBM. Anong sagot dito ng Malacanang? Gigi, balikan natin kung ano yung naging pahayag ni Senadora Amy Marcos tungkol nga dito sa relasyon niya sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Non-existent. Ganyan inilarawan nga ni Senador Amy Marcos yung kanyang relasyon sa kanyang kapatid. Sinasabi ng Senadora na mahal naman daw niya si PBBM pero almost a year na raw silang hindi nagkikita, hindi nga raw siya nakakadalo sa kanilang mga family reunion. Although kapag gusto naman daw na dumalo ng kanyang mga anak doon sa family reunion, hindi naman daw niya ito pinipigilan. Although nireiterate
reiterate din, inulit muli ni Senadora Amy yung kanyang pahayag na labas-masok din talaga itong si Pangulong Bongbong Marcos sa ospital. Kaya siya raw ay nalulungkot dahil mukhang hindi naaalagaan ng Pangulo. Pakinggan natin yung sinabi ni Senadora Amy Marcos. Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year. I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang 2 buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya talaga nalulungkot ako. So I have been enjoining them to issue a medical bulletin made by a doctor. Jiggy, sinagot din niya ng Malacanang ang sinasabi ni Yusek Claire Castro right after the meeting sa uplift kaninang umaga sa Malacanang. Tinanong niya agad si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa relasyon niya sa kapatid na si Senadora Amy. Kinumpirma nga naman daw ni Pangulong Marcos na almost 3 years na silang hindi nagkakausap, na silang dalawang magkapatid. At tinanong nga natin kung ano yung tingin niya dun sa naging reaksyon ng Pangulo. Ang sabi dyan ni Yusek Castro, mukhang pinag-isipan talaga ni PBBM kung ano yung magiging sagot niya tungkol sa relasyon niya sa kanyang kapatid. Pero patungkol naman doon sa kalusugan ni PBBM, matagal na rin namang sinasabi ng Malacanang na fake news itong mga kumakalat na balita na mukhang problemado yung health condition ni PBBM. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Castro. They haven't spoken for almost 3 years. Can you please describe the reaction of the president? Like, how does he look when you asked about his relationship with his sister? Paano ko ba i-describe yung kanyang reaksyon? Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, sapat na numero para ma-impeach si VP Sara, bulong-bulungan sa Kamara. At peligrosong uson, muling dumausdos sa Bulkang Mayon. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Kumpiyansa lang kongresista na may sapat ng numero para ma-impeach si VP Sara. Yan ay kahit hindi pa gumugulong ang deliberasyon sa plenaryo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ilang beses nating naririnig mula sa mga kongresista na may sapat na numero sila, pero online may mga nagsasabi rin na may mga umatras, may mga ayaw pumirma. Ano ba talaga ang nakikita mo dyan sa Kongreso? Yes, Jiggy, 2 numero, no? Yung matunog ngayon na naririnig natin dito sa Kamara. Ayon po kay Bicol Sarop Party List Representative Terry Ridon, nasa halos 200 na ang kongresistang boboto para ma-impeach si VP Sara. Mas bababa naman yung tansya ni House Justice Committee Vice Chairperson Jose Alvarez. Ayon po sa kanya, nasa 120 na mga kongresista yung boboto laban kay VP Sara. Ayon sa kanila, base lamang po yan dun sa mga impormasyong naririnig nila dito sa Kamara. Ibig sabihin, pulso lamang po yan, kumbaga. Base sa Constitution, Jiggy, 1/3 o at least 106 lamang na boto ang kailangan para ma-impeach si VP Sara. Pakinggan po natin itong kanilang mga pahayag. 300 plus kami, di ba? O kung ilan yung presence sa May 11, pakikita yun kung ilan ang buboto. But I think overwhelming na, sobra na 120 yung magsabi na pipirma sila. Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress. Alam mo na, estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support impeachment. I think nag-iikot din siyempre may mga caucuses na
pag-ikot doon sa party list, sa iba pa mga coalitions. At Marian, pagdating sa botohan ng bawat partido, ano yung info na naririnig mo dyan? Yes, Jiggy, tinanong nga natin yung iba't ibang partido tungkol sa isyong ito. Yung Partido Lakas po, na may almost 80 members at yung pinakamalaki sa Kamara, conscience vote daw yung kanilang paiiralin. Ayon nga doon sa isa sa mga miyembro nila ng Lakas CMD na si Deputy Speaker Janet Garin, karamihan daw ay mukhang bobotong pabor sa impeachment. Ganito rin daw yung magiging sistema ng National Unity Party o NUP. Bibigyan ng kalayaan yung kanilang mga miyembro na bumoto ng naaayon po sa kanilang konsensya. Conscience vote din yung paiiralin ng Liberal Party. Ayon po sa presidente nitong si dating Congressman Erin Tanyada, dapat mapanagot ang mga opisyal na dapat managot. Samantala, Jiggy, nagpulong naman kagabi yung Partido Federal ng Pilipinas na partido po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa miyembro nitong si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, boboto sila base sa ilalatag na ebidensya. Yung Nationalist People's Coalition o NPC naman, magpupulong pa lang daw para talakayin ang impeachment. Pakinggan po natin itong pahayag ng mga kongresista. It's still a moving, pinag-uusapan pa rin siya hanggang ngayon. As of now, nasa 2/3, 1/3. 2/3 ang boboto, 1/3 ang merong mga not because of the basis, pero yung mga circumstansya ng kanya-kanyang distrito. My party stand ang PNP and we're basing it on what we see as evidence for probable cause. Jiggy, kinwestiyon naman ni VP Sara yung mga kongresistang tila raw ba sigurado na may impeach na siya. Pakinggan po natin itong pahayag ni VP Sara. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Jiggy, sagot naman ni Congressman Ridon dyan, sigurado silang may impeach si VP Sara dahil sigurado raw sila sa ebidensya. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Ridon. Well, tiyak ko kami kasi tiyak ko kami sa ebidensya. Tiyak ko kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Tiyak ko kami sa 448 million na pinapasoli sa kanya. Tiyak ko kami doon sa pagbabanta laban sa Pangulo. So that is the source of confidence of the House Committee on Justice. Jiggy, sa ngayon po ay pinapipirma ng yung committee report. Tinanggi rin ng mga miyembro ng Justice Committee yung mga kumakalat na may mga bumawi raw ng pirma para rito. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Muling dumausdos ang peligrosong uson sa Bulkang Mayon. Umabot ito ng hanggang 3 kilometro. Live mula sa Kamalig, Albay, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, ano epekto nito sa mga residente sa paligid ng bulkan? Yes, Jiggy, 2 beses dumausdos itong sinasabi nga nating uson dito sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Isang 7:19 a.m. at isang 7:26 a.m. Halos magkasunod lamang, Itong uson, Jiggy, mga kapatid, ito yung Pyroclastic Density Current o PDC kung tawagin, na pinagsamang mga abo, gas at mga bato mula sa bulkan na rumargasa ang pagdaloy. Mula sa 5 kilometro noong Sabado, mas maikli itong distansyang inabot ng uson kaninang umaga. Umabot nga lang ito ng nasa 3 kilometro. Mas manipis din daw ang dala nitong abo. Pakinggan natin yung paliwanag ng PHIVOX tungkol dito. Nag-cause din po siya ng ash plume, pero yung ash plume po ay mabilis lang naman na nag-dissipate o nag-disperse. But umabot po yung ash plume ng 1,900 meters above mean sea level yung height niya. At konti po yung load
nitong PDC na to o yung dala niya po na material. At Mon, yung ash plume na sinasabi ng taga FIVOX ay 1,900 meters. Ito ba ay naka-apekto doon sa mga community sa palibot ng bulkan? Alam mo, Jiggy, pareho lamang yung gali o daluyan na dinaanan nitong uson nung Sabado maging yung kaninang umaga. Ito yung Miisi Gali na nasa southwestern portion ng Bulkang Mayon. Pinakamalapit yan sa 3rd District ng Albay o sa mga bayan ng Ginubatan, Kamalig, maging sa lungsod ng Ligao. Pero dahil nga mas maikli at manipis yung dala nitong abo ng naturang uson kanina, walang nangyari na visible na ashfall sa mga lugar na yan. Pero patuloy pa rin nakakaranas ng mga paglipad ng abo mula sa mga naunang ibinuga noong Sabado na matinding ashfall na nangyari. Jiggy. At Mon, kumusta yung paglilikas sa mga residente? Well, Jiggy, patuloy pa rin ang evacuation sa mga apektadong lugar dito sa Albay. Sa talanga ng Office of Civil Defense sa Bicol, higit 42,000 na pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Higit 1,400 dyan sa kanila ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Patuloy rin ang pamimigay ng libreng face mask para sa mga apektadong residente. Nagbabala naman ang Albay Provincial Health Office sa panganib na dulot nitong abo. Maaari kasi magdulot ng ubo, sakit sa balat, iritasyon sa mata, maging sa ilong at sa kasalalamunan. Pwede rin itong magpadala para sa mga dati ng magpalala, no? Pwede magpalala yan para sa mga dati ng may sakit sa baga at saka asma. Sa ngayon, may reported na 2 residente na nagpunta ng ospital matapos daw mahirapang huminga. Isa mula sa Ligao City habang yung pangalawa naman mula sa Ginubatan. At sa ngayon, bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil nakataas pa nga rin po ang alert level 3 ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, nagpapatuloy yung magmatic unrest ng naturang bulkan. Pinag-aaralan ng FIVOX kung kailangan na bayang lawakan na magresulta naman sa pagtataas ng alert level 4. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kayo dyan, Mon Gualvez po, live mula sa Kamalig, Albay. Susunod, presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado sumipa matapos atakihin ng Iran ang UAE. At sa dokumentado, ang kwento ng lolang namamasada ng tricycle para may taguyod ang kanyang pamilya. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Simbolo ng sipag at tiyaga ang isang lolang tricycle driver sa Cavite. Sa kabila ng kanyang edad, ayaw niyang magretiro sa pamamasada para may taguyod ang sarili at kanyang mga apo. Ang kwento dokumentado ni Cheryl Cosme. Lalakad na tayo? Oo. May laman ba yung may gasolina ba tayo? Hindi ko lang alam. Ha? Magkanong pinalagay mo kanina? Nung isang araw po ako nagpalagay ng 100 eh. Nung isang araw pa, hindi pa ubos? Malayo ba ang gasolinahan dito? Doon sa kanto. Sige, punta na. Silipin naman natin, baka matirik tayong dalawa. Mawalan tayo ng pasahero. Masakit sa bulsa at mas masakit sa buhay. Yan ang daing ng 72 taong gulang na si Lola Lydia, na sa kabila ng mataas na presyo ng gasolina, pilit pa rin bumabiyahe para lang may maihain sa hapag. Halos 4 na dekada na siyang nasa kalsada at hanggang ngayon, hindi pa rin makapagpahinga. Kasi yun lang alam mo hanap buhay eh. Wala akong alam na iba pinagkakataan nila. May pinag-aaral pa ako. Isang apo ko. Yun talagang kasama ko, isang apo ko. Nag-aaral pa yung college, kaya hindi ako pwedeng tumigil. Sa haba ng panahon na siya'y nagbebiyahe, katawan niya'y unti-unti nang sumasablay. Kung maaari lang daw huminto, matagal na sana siyang nagpahinga. Gusto ko na naman magpahinga kasi nga
Bumibigay na rin minsan ng katawan ko eh. Dinadasal mo sa Panginoon palagi? Pahabain pa ang buhay ko. Para masubaybayan ko pa ang mga apo ko. Pero para sa pamilya, lalo na sa apo na umaasa sa kanya, walang pwedeng tigilan. Ang apo na tinutukoy ni Lola Lydia, apo ng pumanaw niyang kasintahan sa loob ng higit 30 taon. Maliliit pa yung mga anak niya. Magkasama na kami noon. Hanggang sa nagkaanak na nga, yan na nga mga anak ko. Magkasama. Kaya ngayon, kahit masakit na ang katawan, kahit hirap na ang paghinga, tuloy pa rin ang kayod. Dahil sa kanya, siya na ang lola, siya pa ang lolo. Napapatignan mo man lang ba yung kalusugan Hindi. mo? Bakit? Natatakot ako. Na? Baka malaman kung may sakit ako. Nanervous lang ako. Lalo ako matatakot. Kaya hindi ako nagpapatigil. Pero sabi mo nga may nararamdaman ka na. Oo. Eh, naaalis naman pag nainom lang ako ng tubig. Yun lang ang pinaka-maintenance ko, yung tubig. Pag ganito, tambay muna kasama yung mga tropa. Kwentuhan muna tayo. Chimismis muna tayo dito. Pag ganyan, wala pang pasahero. Nga muna. Ha? Wala pang pamirienda. 3:00 ng madaling araw ka nagsisimula. Oo. Bakit ganun naman kaaga? Kasi maaga rin ako na nagarahe. Eh kung magkapatanghali ako, wala na akong kikitain. Pag may pasok yun, medyo maganda-ganda. Pero ngayon, wala. Walang ngayon. Kaya hanggang 300 lang ako. Nauwi na talaga ako. Yung 100 noon, pambili ko ng ulam. Yung 100, pambili ko ng bigas. Yung 100, itinatabi ko para sa apo kong nag-aaral. Ang kakarampot na kita lalo pang lumiliit sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at lalo na ng gasolina. Dati noon, magkarga ako ng 100 piso. 2 araw ko na ginagamit. Ngayon, magkarga ka ng 150. Saglit mo lang gagamitin. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, hindi kailanman pinili ni Lola Lydia na manlamang. Sa halip, mas pinipili niyang magpaubaya. Minsan nga ako, may nasakay pa sa akin, nakikita ko nag-alakad. O sabit ka na dito sa likod ko. Sasakay na hanggang kanto. Kahit alam kong gusto nila sumakay dahil walang pera, kaya nag-alakad sila. Kaya ako na rin nagpipresenta, halika na kayo dito sa likod ko. Eh ikaw naman, magse-73 na, hanggang kailan ka mamamasada, Nanay Lydia? Hindi ko masabi kung hanggang kailan. Kasi may umaasa pa sa akin eh. Sobrang hirap. Ang mga pinagdaanan namin ngayon. Nagtsatsaga ka sa init. Halagang 20 pesos kikitain namin. 1 oras kami magtutulak ng tricycle para makadating kami doon sa unahan. Laban lang kami ng laban. Sa dulo ng bawat ruta, kahit baryaman na ang kita, pinatutunayan ni Nanay Lydia na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa tapang at pagpupursiging mabuhay ng marangal. Siya rin ang sumasalamin sa marami nating kababayan na araw-araw humaharap sa mga hamon ng buhay. Tahimik na lumalaban, walang inuurungan at patuloy na kumakayod para sa pamilya. Cheryl Cosim, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Tara na! Susunod, pagtaas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo bumilis nitong Abril. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sumipang pandaigdigang presyo ng langis matapos ang pag-atake ng Iran sa United Arab Emirates o UAE. Naglalaro sa $112 hanggang $114 ang kada bariles ng krudo simula pa kahapon. Kasunod yan ang pagpapasabog ng Iran sa pantalan ng UAE at ilang barko sa Strait of Hormuz. Nauna nang sinabi ng Amerika na aalalayan nito ang mga barkong naiipit doon. Kalyadong bansa ng Amerika ang UAE. Ito na ang pinakamatinding pag-atake mula na magkaroon ng ceasefire.
Bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Abril sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Pumalo sa 7.2% ang inflation noong isang buwan. Mas mataas sa 4.1% noong Marso. Ito na ang pinakamabilis sa inflation sa loob ng 3 taon. Paliwanag ng PSA dahil ito sa taas presyo sa pagkain at langis, dagdag singil sa kuryente, tubig at renta, at paghina ng halaga ng piso. Samantala, bumaba naman ang purchasing power ng piso. Ang halaga ng piso noong 2018 katumbas na lang ng 73 centavos ngayon. Ibig sabihin, ang 100 piso noon katumbas na lang ng 73 pesos ngayon. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.